According to the 2015 Corruption Perceptions Index, the Philippines still belongs to the top 50% of the most corrupt countries in the world. Of 168 countries, we are number 95. Our question to all 6 candidates: how can you ensure that you can fight corruption, especially for those of you who have been accused or linked to this problem? You have 1 minute and 30 seconds each. We will begin with Senator Escudero. Layunin namin para labanan ng katiwalian ni Senator Grace ang mga sumusunod. Una, dapat ipasa na ang matagal nang pinapangako ng administrasyon na FOI bill. Ang FOI, maglalagay ng ilaw at kamera, ika nga, para sa bawat transaksyon ng pamahalaan kung saan titiyakin natin at sisiguraduhin na sino mang gagawa ng kalokohan o katarantaduhan, mahuhuli at madaling makikita. Pangalawa, kakilala man o hindi, titiyakin namin, sino mang nagnakaw maski na piso mula sa kaban ng bayan, papanagutin at ikukulong sa harap ng hustisya kung sakasakali, ika nga, sa presinto na siya magpaliwanag. Ang pinakamahalaga po sa anti-corruption drive na kami mismong namumuno walang bahid ng korupsyon para pinapaniwalaan kami ng tao. May 3 pong elementong kinakailangan. Accountability ng lahat na public officials, transparency ng lahat na government transactions, saka people participation in governance. Nung ako po ay umupo bilang kinatawan noong 2013, yung mga nauna ko pong panukalang batas na inihain, lahat po anti-corruption, lahat po para sa good governance. Sa unang araw po ng aking panunungkulan, ang inihain ko pong panukalang batas, full disclosure bill, para po i-require yung gobyerno na lahat na financial transactions i-make public sa publiko. Yung akin pong versyon ng FOI, iba po sa versyon ng Senado. Yung versyon po ng Senado, demand-driven. Sinasabi po na pag may request ng dokumento galing sa gobyerno, kailangan isiwalat ng gobyerno. Pero yung version ko po ng FOI, kahit walang demand, obligado na dapat ang gobyerno to make public all documents. Ako po ang pangunahing author ng FOI bill sa Senado. Si Senator Grace ang pangunahing sponsor ng FOI bill sa Senado. Hindi po totoong demand-driven yon. Sa katunayan, nakalagay po sa aming bersyon na dapat ilagay sa internet lahat ng transaksyon ng pamahalaan. Kung may pagkakaiba man sa bersyon ng Senado at bersyon ng Kamara sa FOI, ito po yun. Kami sa Senado, matagal na po naming pinasa at inaprubahan ng FOI bill. Ang FOI bill hanggang ngayon sa Kamara de Representantes natutulog pa rin at hindi pa rin inaaprubahan ng Kongreso. For me, discretion always equals corruption. So therefore, if we minimize discretion, we will be able to minimize corruption. If we eliminate discretion, we can eliminate corruption. Layunin namin, i-identify ang areas of discretion sa pamahalaan para bawasan at alisin ito. Kabilang na ang ilang mga measures na gusto po namin gawin. Halimbawa, sa Bureau of Customs, papalitan po namin ang uniforme nila. Bawal na ang may bulsa sa Bureau of Customs. Pangalawa, babaguhin namin ang kanilang mga lamesa. Tulad po nito at salamin, wala na pong mga drawer dapat. Sa pamamagitan nito at iba pang bagay, layunin namin pakita at patunayan, seryoso kami ni Senator Grace na labanan ang katiwalian. Thank you, Senator Escudero. Yung sa akin lang po, binanggit kasi ni Senator Cheese na yung essence ng korupsyon, yung diskresyon. Dapat tinatanggal yung diskresyon sa aming mga public officials para hindi nagkakaroon ng malaking puwang para sa korupsyon. Kaya yung tanong ko po, napakatagal niya nag-congressman, napakatagal niya po nag-senador, nakinabang sa PDAF. Yung PDAF po ay diskresyon. Anong ginawa niya para matanggal yung diskresyon? Senator Cheese Escudero, go ahead, sir. Ako po ang Finance Committee Chairman ng Senado na nagpatupad ng pasa at desisyon ng Korte Suprema na nag-abolish sa PDAF. In fact, sinulat namin sa GAA mismo yung eksaktong mga salita at pangungusap sa desisyon ng Korte sa kauna-unahang General Appropriations Act na nagbawal sa PDAF. Chairman po ako ng Committee on Finance sa Senado na gumawa nun. All right, Congresswoman, go ahead. Kahit po naman kami sa Kongreso, pinasa din po namin yung GAA, nandun din po yun.
Pero hindi po yun yung tanong ko. Yung tanong ko po, napakatagal niyang congressman. Yung PDAF mo, tinanggal ngayon lang pong term namin. Ano po yung ginawa niya dati para maiwasan yung diskresyon? Did you do anything in the past, sir? Yun po ang Na- tanong ni Congresswoman Lenny Robredo. Did I do anything in the past Meron na? daw ho ba kayong ginawa noong nakaraan Para nung ma-address meron yung pang discretion? PDAF Alam para niyo po, matanggal yung alam niyo po, discretion? 9 na taon akong walang PDAF sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Arroyo. Dahil lamang pinaglaban ko ang katotohanan at ang kalayaan ng ating halalan. Ni hindi ho issue siguro ang PDAF dahil sa mahabang panahon na ako'y kongresista, wala pong nirelease sa akin na PDAF sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Arroyo.